Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay mayroon tayong isang pag-uusapan, no? Ito nga na naman, panibagong lineup ni VP Sara Duterte. Diyos ko po, hindi na natapos tong lineup na to ng confidential fund mga kababayan, no? Okay, so ito pong si Congressman Ortega ay mayroon pong malaking pasabog at panibagong pasabog na naman to mga kababayan dahil no, mga pangalang tunog senador, kongresista, no, kasama na naman umano sa mga tumanggap ng OVP confidential funds mga kababayan. No, panibagong grupo na naman to mga kababayan, no? Matapos nga yung sila Piatos, mga kababayan, sila Mary Grace, ano ba naman yan? No, ngayon naman, ang mga nadiskubre doon po sa listahan ng confidential fund ni VP Sara Duterte, no, ay ang mga pangalan, no, o kapangalan ng mga senador o tunog, no? Tunog pangalan ng mga senador at kongresista naman ngayon, mga kababayan. Ano naman kaya yung susunod na na listahan o lineup na mabubunyag dito sa confidential fund na to mga kababayan, no? Grabe at talaga namang nagulat, no, ang ating mga kababayan dahil ultimo pala pangalan ng mga senador at kongresista, no, meron doon sa confidential fund. No, ulitin po natin mga kapangalan lang hindi po mismong pangalan nila ng mga senador at kongresista yun nandiyan dyan, no, sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential fund ni VP Sara Duterte. Ayan, nabubulol-bulol na tayo na konti. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At shoutouts po tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga followers natin. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo mga kababayan. Kung di ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, abay, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo. Shoutout sa inyo. Okay, so ating alamin itong balita na to mga kababayan mula dito sa News 5. No, kahit ako nagulat na napanood ko to Actually, breaking news to mga kababayan, no. Una sa balita tayo mga kababayan. Kaya abangan nyo lagi, no? Lagi tayong nauuna sa balita, huli sa impormasyon, sabi nga ni isang vlogger. Okay, pero syempre, hanggat maaari, una sa balita yung ating mga ilalabas mga kababayan, yung ating mga pag-uusapan. Kaya saan ka pa? Dito ka na sa ating channel sa Mobs TV. Alright, so ito alamin natin, no? Mula dito sa News 5. Okay, so ito nga sabi dito sa picture mga tol, mga babayan, no? Mga pangalang tunog senador, kongresista kasama umano sa mga tumanggap ng OVP confidential funds daw. Okay, so ating alamin to mga babayan, itong balita na to mula dito sa News 5 mga babayan. At ito nga, no, wait lang, ayusin lang natin. Okay, so sabi dito, umano'y mga bagong pangalan sa listahan ng OVP confidential funds beneficiaries. Ayan, no, sinapubliko ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Okay, ayan, no, sinapubliko ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang ilan pang mga bagong pangalan na kasama umano sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. No? Akala natin tapos na. Meron pa pala mga kababayan. At sabi pa rito, ayan mga kababayan, no? Ayon kay Ortega, no? Ang mga nakitang mga pangalan ay may hawig sa pangalan ng mga kilalang senador, kongresista at isang bake shop brand
May bake shop na naman, mga kababayan, no? Kabilang sa listahan ng mga pangalang Beth Revilla, Janice Marie Revilla, Diane Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Christine Applegate Estrada, hala niya Applegate ay foreigner ang dating no. Denise Tanya Escudero, no? May Escudero pa, mga kababayan, no? Hanggang Senado po, hindi na pinalagpas netong Budol Gang. Pambihira, dinadamay pati mga apelyido ng ating esteemed senators. Ganyan po kagarapal ang listahan ng supposed beneficiaries ng OVP confidential funds. No? Yan yung sabi ni Paulo Ortega, mga babae. No? Public funds ang pinag-uusapan kung wala silang maipakitang ebidensya. Sabi dito, kung wala silang maipakitang ebidensya na tunay ang mga taong ito mismo ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Okay? So, yan mga sinasabi dyan, mga babayan. Okay? So, ayan yung mga reaction dito. That's 2,800 reactions at nakakuha po yan no, ng 2,000 comments dyan at 135 shares, mga babayan. Okay? Tingnan natin ano yung mas maraming reaction. Mas maraming reaction yung laugh, mga babayan. Ano? Okay, so sinasabi kasi dito, mga kababayan, no, sabi nga, may napanood ako isang video na kung saan sinasabi, no, parang ito yan, no, yung sinasabi dito, na kailangan, no, yung mga tumatanggap ng confidential funds na yan, meron siyang records, mga kababayan, no, may mga birth certificates na lalabas, no. Ang problema, yung mga nilabas nila, like yung mga Mary Grace Piatos ba yun, mga kababayan, no, wala silang makita mga birth certificates. No, ibig sabihin, kahit alias yung ginamit dyan, mga babayan, dapat may ma-provide sila. No? May ma-provide sila na documentation na yung tao na yan, yung mga tumanggap ng pera ng mga tao na yan, mga babayan, ay maipipresent nila. No, yun yung kailangan i-present ni VP Sara dito. Kung gusto niyang idepensa yung kanyang confidential fund, yun lang naman yung kailangan niyang ipakita. Confidential pa rin naman siguro yan, no, mangyayari dyan. Mga babayan, hindi rin naman siguro ilalabas ng hahayaan ng Kongreso na ma-expose yung mga tao na yan. Di ba? So ito, panoorin natin yung balita dito, mga babayan, para mas maliwanagan tayo, no, dito sa balita na to. Okay? So tara, let's go. Sir, may we know the details of your latest expose about the use of confidential funds of the Office of the Vice President? We have the same basis po, no? Pero itong mga nasabit po ng mga bagong pangalan, parang bagong lineup. Literal roster po ng lineup at kapangalan po ng ating mga senador. Meron pong Lapid, meron pong Escudero, meron pong Revilla, meron pong Ontiveros, at meron pong Revilla. At sa kaapelyido naman po ng congressman, meron din pong Solon. So makikita po natin as submitted to the Committee on Good Government na itong mga pangalan na po na to ay na-verify po at ganun pa rin po ang sitwasyon. Wala pong records from the PSA, wala pong marriage, wala pong death, saka wala pong birth certificate. Okay, so yan mga babayan, no, yung sinasabi natin, no, kailangan may records pa rin. No, kahit gumagamit ng mga alias yung mga yan, kailangan nila magpresenta na yung mga tao na yan ay tao talaga, no, at hindi basta imagination lang. So sa dami po ng mga tao na yan, mga kababayan, no, kailangan po nilang i-present yan siguro, no, para mas maliwanagan. 'Di ba? I-present nyo yung mga tao na yan. Pwede naman sigurong yung sa isang room, no, i-present sila, hindi na ipakita kung talagang confidential yan. Ipakita nila yung mga tao na yan. Tapos, ang pinaka-the best dyan na naiisip ko, papirmahin sila. No, tignan ngayon kung pareho yung pirma nila doon sa nakapirma sa pag-receive ng mga pera na nare-receive nila. Diba? Yun yung nakikita natin dyan eh.
na posible nga o na pwedeng gawin, no, para ma-verify yung mga tao na yon. No, since na yung nga pong ginamit nilang pangalan ay mga nicknames o mga aliases nila, no, kailangan nilang i-present ngayon yung mga tao, no, na tumanggap ng pera na yon, kahit pa confidential yan, mga kababayan, dahil pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. At hindi po biro yung pera na nawawala, no, na sinasabi nila. Diba? Hindi po biro yung pera na involved dyan sa confidential funds na yan, no, na inirelease ng Office of the Vice President, mga kababayan. Diba? So, kailangan i-present siguro nila yung mga tao na yan. At the same time, no, para ma-verify, kailangan nilang dumaan sa authentication. Like, papirmahin din sila. Tapos, i-verify. Anong pangalan mo? Sino ka dito sa dokumento na to? O sige, pumirma ka dyan. No? Tapos, i-forensic na. No, i-check na, maigi, mga kababayan. Pareho ba yung pirma nung pumirma? No, may ibang pirma pa ba? Sige, ipirma mo lahat yan dyan. No, para ma-verify lang natin. Kayo ba talaga yung mga tao na yan? No, gawa-gawa lang o kathang isip lang yung mga pangalan na pumirma dyan sa confidential funds na yan. 'Di ba? Kung sinasabi nila, no, na walang ginagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos, karapatan din siguro ng sambayan ng Pilipino na malaman, no, kung saan napunta yung confidential funds, no, ng Office of the Vice President. 'Di ba? Huwag ninyong pagtakpan. Kung sinasabi ninyong buwis, hinahanap ninyo yung trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nagbabayad kayo ng buwis, ng ganito, ng ganyan, karapatan din ninyo na malaman saan napunta yung confidential funds na yan. At hindi lang kayo. No, lahat. No? Sinasabi nga ninyo, naghihirap, maraming naghihirap. So, yung laki ng pera na yan, pwedeng magamit yan ng sambayan ng Pilipino at maitulong sa mga kababayan natin. No? Bakit nabubulagan pa rin kayo? Yung mga DDS na nandiyan dyan. Bakit pilit nyo pa rin pinagtatakpan yung confidential funds na yan? Given na. No, na confidential yan. No? Given na confidential funds yan. Diba? Pero kailangan may transparency pa rin. No? Kailangan maano pa rin ang COA yan. Malaman pa rin. No? Saan nyo ginastos yan? No, legit ba yung mga tao na yan? Baka naman katang-isip lang yung mga yan. Baka naman kumuha lang kayo ng isang tao dyan, no, o bayaran kita ng 5,000, 1,000, pumirma ka lang dyan sa pangalan na yan. Diba? Baka ganun Baka ganun yung nangyayaring senaryo, mga babayan. So, ang sinasabi natin dito, no, i-present nila, ilabas nila, ipakita nila na yung mga tao na yan, no, na pumirma at nakatanggap ng confidential funds na yan, mga totoong tao at buhay na tao, no, at hindi katang-isip lang. Diba? Ang dami yung sinasabing paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pero dito, no, sa confidential funds ni VP Sara Duterte, nabubulagan kayo. Diba, mga kababayan? Nabubulagan sila no? Doon sa confidential funds na yan ng ating Vice President. Nabubulagan, mga kababayan, etong mga kababayan natin na nasa kabilang parlor. Diba? Nabubulagan sila. Importante yun na malaman ng ating mga kababayan yung tungkol po dyan sa confidential funds na yan. Diba? Importante na makita natin, no, kung sino ba talaga yung mga tao na pumirma dyan sa confidential funds na yan. Importante yan Diba? Mailabas kung sino ba talaga yung mga pumirma dyan. Totoong tao ba yan? No? O baka naman mga katang-isip lang yan. Diba? Kailangan ilabas nila. Kailangan patunayan nila na yung mga tao na nandiyan, no, totoong tao. No, dalhin nila yung birth certificates nila, i-present nila sa Kongreso, o ilabas nila, no, yung patunay na yung mga tao na yan, no, talagang buhay. 'Di ba? Baka mamaya patay na yung mga yan. O baka mamaya mga katang-isip lang yan, mga ano lang, imagination lang nila, 'di ba? Mahirap yan.
Okay, so yan muli. Maraming salamat, no? At ano ang masasabi ninyo dito sa balita na to, mga kababayan? Paki-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload at sa ating mga live stream. Abangan nyo po, nagla-live stream tayo, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.